Hey guys, I'm back, Coach Ian here. So, welcome back. And then let's continue with the first lesson. Ready na tayo? Ready na kayo? Oo, para to dun sa mga live kasi live training to, pero at the same time we're doing the recording. Ayan, oh guys, let's go now with this one, DM setting. Kasi syempre lesson 1 na tayo, 'di ba? Guys, syempre DM setting, freelancing skill to Dapat alam nyo to. This is a freelancing skill na tuturo ko sa inyo. Parang virtual assistant, parang FB ads. Guys, freelancing. Ang freelancing, maraming klaseng skill set. Okay? Would you be able to tell me right now sa chat box, sino dito yung mga freelancer? I-type nyo nga kung anong mga gig nyo kayon as a freelancer. I just want to see. SMM, o ayan, naglabasan na. Blogger, oy, vlogger na nagsusulat o be na vlogger na video. That's my graphic designing, GVA web admin, ESL, o 'di ba? ESL, English ano ba 'yan? Basta English 'yan. Alam ko yung ganun. Oo, yung ganyan. Annotator, starting pa lang po bookkeeping, ay newbie coach, FB ads. So maraming klase Would you believe me if I say kapag lahat ng remote jobs, guys, sa totoo, part yan ng virtual assistant. Dapat sa totoo, ang mother, parang mother, hindi mother keyword, yung mother, parang yung under sa virtual assistant, pwedeng FB ads ka, pwedeng Shopify, Med VA, ayan iba-iba yung skill set nyo. Iba-iba, graphic designer, yung mga ganyan na case. So maraming klaseng freelancing skill pero yung tuturo ko sa inyo belongs to high ticket sales. Okay? So ulitin ko, saan nga ulit tayo? Saang industry tayo if I'm going to ask you? Let's say nag-decide ka na, gusto ko rin coach DM setting. High ticket sales yan. So dapat masanay kayo sa word na yan, sa na yan, phrase na yan. High ticket sales. Bakit high ticket coach? O yan O guys, let's go now to Facebook para magets nyo naman. Para ng konti, lalo na dun sa mga baguhan pa lang, wala pa silang ka-idea. Ano ba yung high ticket sales na yan? Okay. Punta tayo sa Facebook. Are you seeing my screen? Yes? Are you seeing my screen? Okay. So this is me. This is me. Yung may 3,600 friends. So kung gusto nyo idagdag, pwede idagdag as friend. Okay guys, tingnan nyo Tatype ko dito high ticket sales. Kasi kayo, alam ko pag nagre-research kayo or pupunta kayo sa mga groups, lalabas yung mga freelancing or mga FB ads, 'di ba? Yung mga iba't ibang klasing mga groups, 'di ba? Mga VA. So yun siya. Pero nakikita nyo ba yan? Pag tinype ni Coach Ian, high ticket sales, aba, ang dami palang high ticket sales, Ayun, high ticket sales group. Nakikita nyo? Are you seeing this? Gusto ko lang munang ipakita sa inyo, gusto ko lang munang ipakita sa inyo na merong high ticket sales group. Okay? Oh, hindi yung etong nakikita nyo sa taas na yan. Ulitin ko, high ticket sales group. Oh, tingnan nyo ulit. Nakikita nyo to? High ticket sales, 10K per month, $10,000 per month yan Setter and closer positions. Nakikita nyo? Ito naman, high ticket sales, 10 to 20K per month, remote setters and closers. O guys, kapag narinig ang remote, anong ibig sabihin ng remote? Anong ibig sabihin ng remote? Sige nga, ano ibig sabihin ng remote? Work from home, nasa bahay, virtual ka, permanent work from home yan. Malinaw hindi? Marami palang ganyang groups coach? Yes. Nakikita nyo to? Sa high ticket sales pala, meron dalawang klase. O, binigyan na kayo ng clue. Ano yon? Merong setter, merong closer. Nakikita nyo? Merong setter, merong closer. So ikaw, dito ka. If you decide to become a DM setter, okay? Syempre, setter ka. Dalawa lang naman yan setter ka or closer ka. Okay? So yun lang yun. Setter and closer. Okay. Sige nga, type nyo nga sa chat box. Kapag closer, anong ginagawa ng closer? Anong ginagawa ng closer?
Siyempre coach, 'di ba yung kapag sa store, 'di ba closer siya, taga-close ba 'yun? Guys, okay. Yan sila ang magko-close ng sale. Okay? Ang another term niyan or pangalan kapag hiring, kapag pupunta kayo sa job street or sa LinkedIn, ang another term ng closer is account executive, hindi SDR. Ang SDR, yan yung mga setters. Okay? Pag closer ka, yan yung silang sinasabing account executives. Okay? Sila yung closer. Sila yung mga malalaki ang komisyon, ang closer. Yan yung mga nagto 20K, 30K, 40K, 50K per month. Ganon po ang closer. Sino dito sa inyo gusto maging closer? Sino dito sa inyong call boy or call girl may background sa BPO? If you do have a background in the BPO, pwede ka maging closer. Kung magaling ka mag-close deal. Oh, 'di ba? Closer. Oh, 'di ba? Yan yung mga kumikita ng 20K, 30K, 40K, 50K, $1,000 yun Oo, yung sa mga talagang kung expert ka na talaga sa high ticket sales. Okay? Closer yan. Pero pag closer ka, o makinig ka, pag closer ka, ang kausap mo, mag-uusap kayo ng 45 minutes to 1 hour pag closer. Either Zoom or Google Meet. Ganto, one-on-one. Virtual nga lang, pero one-on-one yon. Yun yung closer. Bakit coach? Bakit malaking kinikita ng closer coach? Kasi sila yung naglo-close deal. Sila yung magpapalabas ng credit card. Tama hindi? Tama hindi. Yun ang mga closer. Okay? Malinaw? Yes, kasi sila yung magpapalabas ng credit card ng customer. Alright? Pag setter coach, anong trabaho ng setter? Sige nga po, type nyo nga po. Type nyo nga po. Pag setter ka, ano naman yung opener ka, di ba? Kasi closer. Pag setter ka, guys, ikaw yung magbubook ng appointment. Okay? Oo, yung closer, sila dun sa budol side. Sila yung mambubudol para lumabas yung credit card. Ikaw, yun na yung mga SDR, Sales Development Reps or Business Development Reps, BDR or SDRs. Oo, ikaw yung bugaw. Sorry for the word. Hindi, sinabi lang sinabi diyan yung ano, 'di ba? Yung isa taga-budol, ikaw yung bugaw. Kulit ano. Oh, pero ikaw yung taga-book ng appointment. Malinaw hindi? Okay, guys. Ang setter dalawang klase. Okay? Ano yung dalawang klase kaya ng setter? Sige nga, pakisagot nga. Ano yung outbound and DM? Guys, dalawang klase ng setter. Ano yon? Cold tsaka warm. Hindi, guys. DM setter tsaka phone setter. Voice and non-voice. Malinaw hindi? Ulitin ko may dalawang klaseng setter. Voice, ibig sabihin magsasalita pa rin. Magsasalita pa rin, naka-headset ka o telepono. Basta ganon. Pero, ito phone setter to. Tapos, merong DM setter. Ang DM setter, anong maganda pag DM setter? Pakitype nga. Pakitype nga pag DM setter. Chat lang, non-voice. Hindi ka magsasalita. Hindi ka magpapakita ng mukha. Hindi ka mare-reject. Hindi ka magaganto. Kunwari may sinabi, mag-iisip ka. Hindi, non-voice eh. Malinaw hindi. Yun yung DM setter. Okay? Kapag phone setter ka, magbubook ka ng appointment. Okay? Magbubook ka ng appointment. Pero over the phone, kinakausap mo si customer, si prospect. Typically, pag phone setter ka, kakausapin mo si prospect ng 3 to 7 minutes. Would that be okay? What do you think? 3 to 7 minutes lang naman. Kaya hindi. 3 to 7 minutes, phone setter ka. Pero kung wala kang background sa ano, 'di ba? Kung alam ko 'yun sa sayaw, merong parehong kaliwa yung paa. O 'yun, hindi marunong magsayaw 'yun. Pero pag baluktot naman yung dila mo, hirap ka mag-English, pwede ka DM setter.
Marunong ka mag-English pero hirap ka 'di ba? Marunong ka mag-English pero siyempre hindi ka spontaneous magsalita. Marunong ka lang mag-communicate pero hindi ka marunong magsalita. Then you can be a DM setter. Malinaw hindi? So dun yun sa high ticket sales. Goods na tayo? Okay, so that's how ticket sales is. At least para familiar ka naman. Alright? Oh, yun, ha? Para ano, basta nasa high ticket sales industry tayo. Alright? So now, so okay na tayo doon sa DM setting. Now, let me ask you this. Ito ba yung nasa isip mo ngayon? What is DM setting? O di ba sinagot na natin kanina, what is DM setting? Pwede ba ako dyan kahit walang experience? Tama hindi. Sinong sumagi sa isip niya yan? Pwede ba ako dyan? Eh, wala pa akong experience. Paano ako kikita dyan? Sige nga, coach, paano ang kitaan dyan? Pwede ba? Saan hahanap ng clients? Tama hindi. Saan hahanap ng clients? Anong gagawin ko sa DM setting? Right? Tama hindi. O, di ba? Yun siya. Yun yung tanong. Kaya ba ng powers ko? Di ba? Kaya ba ng superpowers mo? Yung DM setting? Yun siya. Okay? Goods ba tayo doon? Yan. So, that's what's gonna happen. Kumbaga, susubukan nating sagutin isa-isa yan. Okay? Yung DM setting na yan. Now, what's DM setting? Sinagot ko na kanina. Tama, hindi? Sige nga, matanong ko uli kayo. Ano ang DM setting? Ano yung DM setting? Ano yung DM setting? DM appointment setting? Yes, direct messaging. Non-voice, 'di ba? Magbo-book ka ng appointment. Pero hindi to yung booking na parang yung anak mo no paalis. Nak, saan ka pupunta? Hindi, aalis lang ako ma, meron akong booking. Hindi gano'n na booking, ha? Hindi gano'n na booking. Iba yung eto, you're just gonna book appointments. Bahala na ang mga closers. Sila na doon ang mag-i-explain about the product. Tanong, magbebenta ka? Hindi. Magbebenta ka ba? Hindi. Kasi DM setter ka. Hindi po. Mag explain ka ba ng product? Hindi. Hindi rin. Kasi taga-book ka lang ng appointment. Okay? Hindi ka magsi-sales talk ha. Hindi mo kailangan mag-convince ng prospect. Okay? Book lang. Book lang, 'di ba? Okay. Now, o di syempre for formality, nagtanong din ako kay kay Gemini, 'di ba? Guys, AI to ha, si Gemini. Ano daw si ano? Anong sabi? Basahin nga natin anong sabi. Sige, tawagin natin si Brad Pitt. Sino nga ba yung kaano ni Brad Pitt sa dating doon? Ang kulit, ano? Hindi, yung ganun. Okay, basa. O guys, DM appointment setting is a sales technique. O, di ba? That involves direct messaging. Saan, coach? Saan mag-DDM? Sa Facebook? Pwedeng sa Instagram? Pwedeng sa LinkedIn? Tama, hindi. Yan talaga. Sa DM setting. Hindi lang yan pure Facebook, ah. Yung last client ko sa DM setting, sa ano lang yon, Instagram lang ako. Hindi ako pumunta ng Facebook, hindi ako pumunta ng LinkedIn. Ibang tao ang naka-assign sa Facebook, ibang tao naka-assign sa LinkedIn. Nagigets nyo ba? Anong ginagawa ko sa DM setting? O ito ha, tingnan nyo ha. Anong ginagawa ko sa DM setting? Identify potential clients. Magre-research ka daw ng target market mo. Hahanapin mo yung mga businesses. O yan yun ha. Sunod, craft engaging messages. Ibig sabihin, parang para bang lead gen, sabi ni Miraflor. Actually, it's mamaya magigets nyo kasi merong iba't ibang klase rin ng DM setting. Okay? Yung DM setting. Pero, o eto din, craft engaging messages. Ibig sabihin, ay magta-type ka, magchat-chat ka sa kanila. Kailangan marunong kang magpasagot. Dapat mapasagot mo sila.
Okay? 'Di ba nag-send ka ng DM kay prospect, nag-send ka ng DM sa kanila, kailangan kaya mo silang mapasagot, mag-reply sila sa'yo. 'Di ba? You know how to start a conversation. Tama, hindi? Dapat mapapa-I do mo. I do daw, sabi ni Marianne. Pero that's it, guys. You know how to start a conversation. Okay? Sunod, build rapport. O, di ba? Engage in conversation. Di ba? Listen to their needs and provide valuable information. Pero sa totoo, sa build rapport na yan, kasama na to sa craft engaging messages, kailangan marunong ka makipagkaibigan. Yung nakukuha mo yung loob ng kausap mo. Di ba? Nakukuha mo yung loob ng kausap mo. Rapport di ba? Rapport. Tapos, marunong kang magtanong. Correct. O, di ba yung sabi ni Nelson, gagawing warm muna. O, di ba? Then you schedule appointments. Pag kuha mo na yung loob nila, pwede ka na mag-schedule ng appointments. Tama, hindi? Tama, hindi? O, yun talaga yung gagawin. Okay? Yun yung sa DM setting. Ito sa definition to ni ni Gemini. Definition to ni Gemini. Sasagutin natin yan mamaya. Yung part na yan. Okay? Next. So, eto na. Pwede ba ako dyan kahit walang experience? Kasi di ba ito yung tanong mo kanina. Pwede ba ako dyan? Anong sagot dyan? Sige nga, mga boss. Pwede ba ako dyan kahit walang experience? Anong sagot? Siyempre, yes, kahit walang experience. Di ba ako nagsimula din naman ako walang experience sa DM setting? Pwede naman. Di ba ako, hindi nga ako nag-aral ng kasi hindi ako nagbayad, nag-research na lang ako mag-isa para matuto ng DM setting. Di ba? Ang sagot is yes. Kahit hirap ako mag-English, coach, yes, pwede ka. Kahit hirap ako mag-English, yes. Mamatay? O, di ba? O, di ba? Hindi, walang usapang ganyan. Hindi, pero pwede ka kahit wala kang background sa English. Okay? Pwede yun. Ha? Hindi nga, coach. Mamatay? Oo. Ganun no? Hope ano ba yun yung cross my heart and hope to die. Hindi, walang ganun. Pero, pwede kahit wala kang background, hindi hirap ka mag-English. Would you believe me when I got hired sa BPO, nung una, hirap ako mag-English. Kasi ako yung klase ng Pinoy na pag may sinabi ka sa akin in English, bigyan mo ako ng few seconds. Kasi ipaprocess ko pa. Tsaka I hate English. Hindi ko favorite na subject ang English. Pinaka-hate ko na subject ang English. Yung gano'n na case. Pero I still ended up working in the BPO industry, O, di ba? O, yung gano'n na case. Mamaya, papakita ko sa inyo kahit wala kang hindi mo gamay yung English, di ka comfortable, pwede pa rin. Kahit high school grad lang ako, coach, yes. Kasi hindi nila hahanapin yung diploma mo sa high school or college. Basta marunong ka lang ng DM setting. Alam mo yung process, alam mo yung gagawin. Kahit lampas na sa kalendaryo yung edad ko, coach, yes. Alam mo ba, when I was working in the BPO, doon nabuksan yung mind ko. Sabi ko, Shix, kahit 50 years old ka pala, kahit 60 years old ka, pwede ka pa rin. Totoo. Basta marunong ka mag-English. Yun lang naman ang sagot doon eh. Marunong ka ba mag-English? Sa BPO yan sa call center. O eto naman, yes, kahit lampas ka na sa kalendaryo, basta marunong kang sumagot sa English sa kausap mo. Okay? Okay ba yan sa inyo? Pwede po siya. Kasi ako may mga nakasama na ako sa BPO din. Mga 50 years old, 60 years old. And they got hired. At marunong sila mag-English. Gets nyo na ngayon? O yun po yun So wag mong iisipin na hindi ka pwede. Pero syempre, you need to equip yourself muna. Tama hindi? Syempre, dapat ready ka. Equip ka. Ready kang lumaban. Oo, yung ganun na case. Alam mo yung gagawin. Hindi rin pwedeng hindi mo alam ang gagawin. Yung lagi kang magtatanong. Dapat alam mo yung process ng DM setting. Okay? Next. Which countries need DM setters? Guys, ang dami.
It's more than one. Kulit eh. United States, Canada, UK, Australia. Kasi obviously, English-speaking countries yan eh. Tsaka mga European countries. Okay? Sila ang nangangailangan ng mga DM setters. Gets? Ayan yun. Pwede ka mag-apply dyan. Sa Asia, meron din mga Singapore. Pero, syempre, typically, ito talagang mga countries na to ang nangangailangan ng mga setters. Okay? DM setter yan ah. Okay, now, which industries needs DM setter, coach? Oh, anong industry? Pwede ba type nyo nga, ano yung mga industry na alam nyo na nangangailangan ng DM setter? Insurance, correct. Coaching industry, correct. Real estate, finance, yes. 'Di ba? HVAC, roofing, yes. Makikita nyo yan, merong mga ganong mga ano. Pero sa totoo, lahat yan sila, yung pinagbabanggit nyo, umiikot lang sila either dito sa tatlong major na categories. Wealth, relationship, then health. Okay? Iikot lang dyan ang pwede kang ano, maging DM setter. Parang ganito, real estate, solar companies, agencies. When I say agencies, ito yung mga service-based agencies. 'Di ba maraming klaseng agency? Digital marketing agency, parang ganito. Lahat ng klaseng mga ganong iba't ibang klaseng agency. O 'di ba? Yung mga omni-channel na agency or yung mga funnel hacking basta iba-iba. Fitness coach, SaaS. Narinig niyo na yung SaaS, 'di ba? Dahil AI ngayon guys, software as a service, uso yan ang SaaS. Maraming naghahanap din ng mga appointment setters. Okay? Financial firms, o di ba? Finance, yung kanina, di ba? Wealth coach, business coach, mindset coach, life coach, sales coaching. Basta nangangailangan sila ng mga setters. Bakit kailangan ng setter? Sige nga, bakit kailangan ng setter? Bakit kaya? Kasi po, ibig sabihin meron silang market. Posibleng maraming inquiries, yung mga ganun na case, hindi nila kayang i-accommodate lahat. Yes, malaki ang market. Yun talaga yun, malaki yung market nila or para ano, meron silang tagabook ng appointment para sila na lang yung yung maglo-close deal. Pwedeng ganun. Ha? Okay, so yun siya. Basta at least alam yung maraming industries na naghahanap ng mga setters. Okay? O ito na. What device do I need in DM setting? Pakisagot. Pakisagot sa chat box. Anong device ang kailangan? Anong kailangang device sa DM setting? Okay. Ito talaga. May nagsabi ng laptop. To be specific, ito. Okay? Ang kailangan nyo para matanggap ka na DM setter ka, kailangan meron kang Mac. Nagigets nyo? Mac. Hindi PC laptop, it's Mac. Malinaw? Yes. Joke lang po. Nakita ko yung message ng iba, Diyos ko. Okay. Guys, pwede PC, pwede laptop, pwede cellphone. Pag DM setter ka. Okay? Nagigets nyo na? Oo, joke lang po yun ha. Baka sineryoso niya naman. Coach, wala akong MacBook. Anong klaseng model dapat, coach? Di ba yung mga ganun na case? Di ba? Oo, kahit ano po. Pero dapat may Apple na symbol doon sa likod ng joke lang. Okay? Oo, magbenta muna kayo ng kidney nyo, ha? Oo, pag Mac yung requirement. Okay? Goods na tayo doon? So, pwede ka. Kahit cellphone ang gamit mo. Pero you will later, marirealize mo naman kinalaunan, mas maganda pala talaga na meron kang laptop or PC. Bakit? Kasi, meron kang tracker, yung ganun na case, yung mga link, kunwari sa sino yung kachat mo sa Instagram, 'di ba? Yung kachat mo sa Instagram, ilalagay mo sa tracker ano yung link niya sa Instagram. Nagigets nyo ba? Mas mabilis kasi 'yun eh, mas mabilis mag-navigate.
Eh coach, kung cellphone lang ako, pwede nga. For starter, wala ka pang ano, cellphone. Pwede po yun. Pero marirealize nyo nga, mas mabilis talaga kapag merong laptop or PC. Okay? So, yun yung kakailanganin nyo when it comes to DM setting. Alright? So, did I answer your question? Pwede ba ako dyan kahit walang experience? Nasagot ko na ba yung tanong nyo ngayon yan? Nasagot ko na? Okay. That's good. At least nasagot na. Okay. Bago natin anuhin yung etong tanong na to na paano ako kikita dyan, coach? Kasi alam ko dyan naman na yung next na question eh. Paano yung kikita ko dyan? Yan yung i-discuss natin sa next lesson. Okay? Would that be fine with you? Yes. So, yun muna. Ayan. So, let me stop the recording.